Update sa LRT2 West Extension Project at sa 1+3 Pamilya Pass Program, ating tatalakayin kasama si Attorney Hernando Cabrera, ang Administrator ng Light Rail Transit Authority. Attorney Cabrera, magandang tanghali po. Good afternoon, Asek, at tapos good afternoon sa ating mga viewers, sa ating mga listeners. Yes, sir. Si Asek Joey po at si Com June ng BIR. Sir, tungkol po sa construction ng LRT2 West Extension Project, ano po yung pangunahing dahilan kung bakit naantala yung construction nito? Well, actually, years ago pa ho yan na inumpisahan, no? Ang problema lang, kinapos tayo ng budget. Repeatedly over the years, DOTR, LRTA have been requesting budget for the project. Kaya lang, natagalan na ito. Kaya over the years, nag-increase na yung mga cost natin. Kaya from the original na 10 billion plus na costing natin, naging 17 na sa ngayon. But in the meantime, ang naging focus sa atin, ginagawa natin based doon sa marching orders that we received from DOTR, nagko-concentrate kami ngayon doon sa pag-aayos ng ating mga right-of-way. So itong right-of-way issue na ito, kailangan mo kasing tapusin lahat ito. Dapat maklear mo lahat yung dadaanan ng project para later on, kapag ka-implement po yung project, wala nang sagabal na mga kawad ng kuryente, yung mga tubo ng tubig na nasa ilalim, and then of course yung ating mga informal settlers. Kasi ito yung magdi-delay ng project natin later on. Kaya sabi ko nga, ito yung current na marching orders sa atin na gawin. Doon ang focus namin ngayon. So, closely, we are coordinating with Meralco, with Maynilan, at saka sa LGU para maklear natin lahat itong right-of-way na dadaanan itong project. So, by the time na makuha natin yung funding or magkaroon tayo ng tamang modality how to implement the project, clear na lahat yung right-of-way na kailangan natin. Attorney Cabrera, nabanggit po ninyo na umakyat na sa 17 billion pesos ang kabuuang gastos para sa proyekto. Ano-ano po ang mga dahilan na nakaapekto sa pagtaas ng halagang ito mula sa dating 10.12 billion pesos? Well, karamihan dito is yung cost ng mga materials na kailangan natin. And then malaking bagay din dito yung cost na kailangan natin para sa yung mga informal settlers natin. So there's a portion doon sa right-of-way, yung malapit na doon sa pier. Kasi yung project, itong West Extension Project, kasi ang layunin nito is makadagdag tayo ng around 5 extension kilometers. Kasama rito 3 additional station, yung Tutuban hanggang doon sa Tutuban, Divisoria, then ang dulo nito is doon sa pier. Pero doon sa pier area, meron tayong mga informal settlers doon. So kailangan nating i-relocate itong mga to. And during the construction process, kailangan nating magkaroon ng setback. So, though hindi mo siya kailangan doon sa project itself, during the construction, maapektuhan sila. So, kailangan mo rin silang i-relocate. So, malaking halaga ang kailangan natin para sa relocation ng ating mga informal settlers. So, ito yung isa sa mga nagpalaki. Bukod doon sa natural increase ng mga materyales na kailangan nating gagamitin dyan sa project. Nabanggit niyo, sir, yung pangangailangan na mag-extend ng 5 extension kilometers, dagdag ng 3 stations, at yung relocation po ng informal settlers. So, anong stage na po tayo in terms of relocating the informal settlers, pati po yung iba pang tatamaan ng construction? Well, doon sa mga power lines, ongoing yung negotiation namin with Meralco. So, nasa kanila ngayon yung final na draft na ng Memorandum of Agreement kasi kailangan tayo magkaroon ng Memorandum of Agreement with Meralco kung paano natin i-implement yung paglilipat or pag-aalis ng mga kawad ng kuryente. Ganon din sa Maynila, na nasa kanila na rin yung final draft ng Memorandum of Agreement at hinihintay namin na ibalik sa amin ito, magkakapirmahan na. Once na magkapirmahan ito, ipoprosecute na namin yung implementasyon nito. And then on the part naman ng mga informal settlers, we are closely coordinating with the LGU of Manila kasi nasa Manila ito. So we have to work together with the LGU of Manila. At ang malaking bagay po kasi rito lumalabas na yung relocation natin in city ang gusto ng ating mga kababayan na apektado. Meaning yung relocation dapat gusto nila within City of Manila din. In the past kasi off-site yung nangyayari. Like
in the case of the Cavite Extension Project, may mga informal settlers natin galing ng Parañaque tsaka Las Piñas, i-relocate natin sila doon sa may General Trias. But in the case of Line to West Extension Project, ang nagiging modality natin ngayon is NCT para hindi masyadong malaki yung impact sa ating mga apektadong kababayan. So malaking halaga po ang kailangan dito kapag in-city yung gagawin nating relocation. Sir, may nakatakda na po bang petsa para sa pagsisimula ng actual na construction? Wala pa po. Yung actual na construction kasi would depend on the procurement, yung resulta ng procurement natin. Ang problema naman natin sa procurement, you cannot start the procurement kung hindi kumpleto yung budget mo. Actually, ito yung nag-delay noon pa. Initially, nagkaroon tayo ng pondo rito at around mga 2 billion. No? So, a part of that 2 billion, ginamit natin ito para sa ating consultant kasi kailangan talaga natin ng consultant. And then yung remaining portion, supposedly, kasama na doon sa construction activity. Kaya lang, doon sa procurement law kasi natin, you cannot start any procurement pag hindi kumpleto yung pera mo, yung budget mo. So yun po yung nag-delay hanggang ngayon. Kaya nga po, nag-shift tayo ng focus. Ang focus natin ngayon is doon sa pagtatanggal ng mga nakapara doon sa ating kailangan na right of way. Attorney, lagi pong sinasabi o direktiba po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DOTR na i-improve yung commuter experience at paigtingin yung interconnectivity ng ating mga public transportation system. So gaano po kahalaga ang LRT2 West Extension Project sa pagpapabuti nung nabanggit ko interconnectivity sa Metro Manila, lalo na po dun sa bahagi ng North Harbor? Yes, dalawa yung magiging interconnectivity natin dyan kapag natuloy itong project. No? Number one, we will have a interconnectivity sa PNR kasi madadaanan natin yung isang proposed station ng PNR doon sa, I think sa may Divisoria area or Tutuban area, merong isang magiging istasyon ng PNR doon. So magkakaroon tayo ng interconnectivity sa area na yon. And then ultimately sa dulo kasi yung pinakadulong stasyon natin sa loob mismo ng pier, no, doon sa harbor, kung saan nandun naman yung mga ferry, yung inter-island ferry natin. So very very convenient doon sa mga kababayan natin na bumabiyahe doon using yung ating mga inter-island ferry kasi from there pwede na silang sumakay ng line 2 all the way na hanggang sa Antipolo yan. And then along the way, may interconnection tayo sa PNR, may interconnection tayo sa Line 1, and then may interconnection tayo sa MRT3. So napakalaking tulong ito doon sa concern natin ng interconnectivity ng ating mga transport facilities. Sir, kamusta naman po ang feasibility study para naman sa LRT2 Kogyo Extension? Kailan po ito matatapos at kailan maaaring simulan? Well, yung sa feasibility study niya, may nagawa na. Nakakuha tayo ng grant actually, a grant from the government of Korea. Sila yung gumawa ng feasibility study, na-finalize na nila ito. Kaya lang, kailangan pa ng some nitty-gritty. Kasi masyadong, doon sa findings namin, masyadong general yung naging output niya. So, kailangan pa natin ng further inputs para doon sa nitty-gritty na kailangan natin para talagang makita natin yung anong kailangan ng project. So having said that, matatagalan pa kasi after natin magawa yung mailagay natin yung mga required inputs pa, dadaan pa ito ng NEDA. So it would take time pa. But ang priority talaga natin is yung West Extension kasi kumbaga yun na yung pinaka-ready sa lahat ng mga project natin as far as Line 2 is concerned. Ayan po, nabanggit nyo po na ang pinaka-ready yung LRT2. Pero paano naman po yung ibang proyekto po na meron pong expected delays? So ano po yung ginagawang hakbang ng LRTA upang mapabilis yung implementasyon naman ng mga susunod na extension projects? Well, ang isang ongoing na extension project natin is sa Line 1. So natapos na natin itong Phase 1 ng Cavite Extension. So we're now moving doon sa Phase 2. Ito yung Phase 2 naman. Ito yung from Dr. Santos towards Zapote na ito. Magkakaroon tayo ng 2 additional station pa. Zapote at saka yung sa Las Piñas. So
fina-fast track namin yung pag-acquire nung right of way natin kasi may mga around mga 30% pa na kailangan na lupa para maisakatuparan natin itong phase 2. So fina-fast track natin ito. We're hoping na probably within this month or next month, ma-resolve natin yung mga certain issues doon sa kailangan natin ng mga right of way para maitayo natin yung Las Piñas station. So ito yung next step natin for the Line 1 Cavite Extension Project. Yes. Sir, hingi na din po kami ng update dun sa 1+3 Pamilya Pass program. Kamusta po ang pagtangkilik ng mga mananakay sa programang ito? Well, napakaganda kasi nung ino-launch po natin ito, kasama na po natin si Pangulong Marcos nung June 1. So for Line 2, around kunti lang yung nag-participate or nag-avail kasi lunchtime na halos nung umpisa natin yung nilaunch natin yung project, no? Yung program. So napakakunti pa lang yung nag-avail. But yung pangalawang Sunday, yung second Sunday, which is June 8, napakarami na ang tumangkilik. Doon sa record namin, nakapagtala kami ng 4,000 families na nag-avail ng program. So yung 4,000 families na yon, ang naging libre naman na family members around 8,000. So napakalaki nung jump na nangyari nung pangalawang linggo, ano? And ito yung I think this is June 1 ito. Ito yung June 1, mga 700 plus lang yung family na nag-avail. But yung June 8, naging 4,000 na yan. And then yung family members na nalibre, dito sa June 1 is 1,006 lang. But June 8, naging na siya, 8,000 plus na siya. So we're expecting na as we go along, every Sunday, tataas pa yan. Marami pang mag-avail na mga family and family members doon sa libreng sakay natin. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Hernando Cabrera, Administrator ng Light Rail Transit Authority.